Hello Virgo! Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Virgo. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapos yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na yan, which is your core energy, this is Tarot of Mystical Moments. Ganda ng mga artists ng mga decks natin for this month, for the month of July. At itong oracle card, di mo kailangan maging, kung gusto nyo ng sarili nyong kopya nito, you can absolutely get one. You don't have to be a certified tarot reader para mabasa yan. Maganda yung mga mensahe mula sa deck na iyan. And parang you can pull a card every day. Actually, pwede kayo pumunta sa website ko eh. Meron akong oracle card doon. Pwede kayong pull a card every day. Sa homepage pa lang, meron ng card. Anyway, Virgo, July. Okay. Nakakatuwa tong dalawang card na to kasi ang core energy mo ay parang stalled o kaya naghihintay in limbo, parang hindi makagalaw, hindi planong maigi. Kaya nasabi kong interesting, ang interesting, nakakatawa kasi unang-unang card to clarify that is this planning mode. You could be dealing with a Libra, pero pwede ding enerhiya mo ito. King of Swords, very very reasonable, very analytical. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, Virgo, o sitwasyon na hinaharap mo ngayon, ikaw ay parang nasa thinking space. Kumbaga, ano yun? Sa Blue's Clues thinking chair. Punta ka sa thinking chair mo para ayusin ng mga bagay-bagay, planuhin maigi. Pero ingat ka, Virgo, pwedeng first time mo pa lang itong pag-isipan ngayon kasi si Virgo ay alam naman nating lahat na overthinker. So, hindi siya reverse dumating. So, mukhang kakaumpisa mo palang isipin siya. So, ingat ka Virgo na ikaw ay dumating sa, parang mapunta ka sa rabbit hole to a point na isipin mo lang siya, paikot-ikot ka ng upuan mo, kakaisip, at mapunta ka sa rabbit hole to a point na hindi mo na talaga gagawin. Gustong-gusto ko ang Hanged Man kasi ang energy na ito ay parang umi-EQ, emotional quotient, emotional intelligence. Ima-master mo yung emotions mo, hindi magpapadalos-dalos, mag-iisip mo ng maigi. Gusto ko ang Hanged Man kasi lalo na kung reversed kasi this is may resistance. And may resistance na parang gagawin ko ba to? Baka ganito, baka isipin niya ganito, baka ma-reject ako kung gagawin ko to. Pero, o kaya, ayaw niya kasi, kaya hindi ko na lang gagawin. May assumption kasi na hindi mo gagawin ng isang bagay at parang kumbaga dead end ka, pero self-imposed dead end yon pag hangman na reversed. So, ang message lagi ng hangman reverse, you are not as powerless as you think you are. Hindi ka biktima, okay? So, maganda ang message ng Hangman, lalo na dito, core energy. Maaaring meron ikaw ang kailangang pagdesisyonan at hindi ka makapagdesisyon kasi marami kang assumption o marami kang iniisip na baka ganito yung iniisip nila, baka ma-reject ako. Ang daming what ifs, ang daming baka. So, ang core energy mo, yung what ifs na yan, iwaksi mo yan, tigilan mo. Kasi, yun nga, you are not as powerless as you think you are. Very forward moving. Mabilis ang mga pangyayari, mabilis ang aksyon. So, kung nandito ka para sa romantic reading, kung iniisip mo na to go for it, I don't know, propose, o kaya naman ay manligaw, o kaya naman ay sagutin ang manliligaw, huwag mo nang kung feel mo gawin yan, go for it. Mabilis ang mga pangyayari. Don't spend so much time in your head. Ingat sa energy na yan, ha? Kasi this is an energy of cheating, of treachery. For some reason, ang isa kong naisip dito ay
siguro yung ibang mga Virgo individuals na nandito ngayon, you are in a relationship. Example lang to, hindi ko nila lahat. Kasi hindi naman lahat makaka-relate eh. So, take what resonates lang and leave what doesn't. Um, yung ibang Virgo siguro ngayon, nakakonect ko sa reading na ito ay in a relationship pero you are eyeing somebody else. May tinitingnan kayong ibang tao na parang gusto nyong i-pursue. Pwede din na parang malinaw na ang lahat, nasa harapan mo na yung kasagutan, pero deep down inside your heart, alam mo na hindi pa ito yung para sa'yo. Kaya siguro pwedeng yan yung meaning ng Seven of Swords dyan. Hindi naman sa ikaw yung nandaraya, pero, pero, alam mo yun, hindi talaga eh, hindi nag-work eh, kung ano yung ano eh, meron ka ngayon. So parang, you'd rather, ano muna, lay your head low, plan about it, kesa yung i-incriminate mo na yung sarili mo ngayon pa lang. Kesa parang gumawa ka ng move um, na ilalaglag mo lang yung sarili mo. Parang ganun. Pwede din kasi na ano eh, white lie. Virgo is choosing to do a white lie. Bakit? Kasi, one, um, gusto niya muna ng proof. O kaya naman ay gusto niyang iwasan yung away. Parang siguro, imbestigahan ko muna to, i-entertain ko muna ito, tingnan natin kung saan hahantong, and then mag-quit na lang ako kapag ano na, lumalalim na. Kasi, baka nag-a-assume lang ako na may gusto sa akin tong taong to, pero friendly, ano lang naman pala. So, sige, try natin. Why not? So, kung ikaw yung karelasyon ng ganun na Virgo, it might come off as niloloko ka, cheating. Pero siguro si Virgo, alam mo yun, si Virgo, ikaw kasi hindi ka gagawa ng, alam mo yun, parang forever mo bang i-analyze yung isang bagay bago ka gumawa ng action. So, hindi ka gagawa ng action agad-agad without thinking it through. So, parang, sige na nga, try natin. Kasi sawang-sawa na rin akong pag-defend sa sarili ko. O sawang-sawa na rin ako sa, trying to prove myself. Sawang-sawa na ako trying to prove myself. And maybe it's about time na i-explore ko naman ito. May unnecessary struggle si Virgo and mukhang nanggagaling yon doon sa hidden truth na tinatago ni Virgo na pinag-iisipan niya kung, I don't know, kung go for it or hindi. Kung i-relate natin dun sa mga nabanggit ko na sitwasyon kanina, yung iba sa inyo, pwede kasi na um, kaka-break lang and tingin nyo ang tamang route after a breakout is mag-heal muna, wag muna mag-entertain ng iba. Pero, merong isang tao na parang gusto nyo naman, interesado kayo, so gusto nyo i-explore yun. Kung tatanungin yung mga kaibigan or mga tao sa paligid nyo, pwedeng sasabihin nila na parang rebound yan, wag mong gawin yan, ganyan. Pero, ikaw naman tong si, parang, let's just go for it. Parang, I just want to say yung message. Pero, ang totoo naman kasi niyan, pag sinabi ni Virgo na go na yan, iisipin niya ulit kung gagawin niya ba talaga. Maingay. Pasensya na kaya hindi ako nagsalita sa ingay na yun. Yung iba sa inyo, you could be dealing with a Libra. Yung iba naman na Virgo, nakakonect ko ngayon, parang may gusto kang takasan. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong takasan, may tinatago. Itatago mo muna yung parang hindi ka magpapahalata. Yun nga yung sinabi ko kanina na white lie.
tatago mo muna yung plano mo at parang see where it goes. Hindi ka muna, hindi mo nga ilalaglag, gano'n na lang. Hindi mo ilalaglag yung sarili mo o hindi ka gagawa ng isang bagay para ma-incriminate ka. So, better shut up na lang ang pipiliin ni Virgo na path. Siguro, nagsasawa na rin nga si Virgo 1 trying to prove him or herself. Pangalawa, parang unfair. Pero, ingat ka din Virgo ha. Kasi, baka mag-backfire sa'yo. May gusto kang takasan. Yun yung nakikita ko dito. Ingat ka Virgo na yung kasi ang plano nakikita ko dito, ang plano ni Virgo parang lay low muna, hindi muna magsasalita, shut up muna, hindi niya i-incriminate yung sarili niya at the same time hindi siya magsasabi ng anything para ma-reveal yung mga plano niya. Which might do harm than good. Ang ano mo siguro, ang justification mo is sawang-sawa na ako trying to prove sawang-sawa na ako sa injustice, sawang-sawa na ako na um, nare-reject bago ko pa magawa. So, might as well, gawin ko na lang kesa pa mangyari yung mga bagay na pagsisisihan ko in the long run. What are you dishonest about, Virgo? Ingat ka na ang intention nito ay makapanlin lang. May enerhiya ng Queen of swords dito. Hindi maganda na makita tong combination na tong dalawa. Kasi hindi ko alam kung you're dealing with a very uh, treacherous, trickster na tao kaya gusto mong tumahimik na lang at takasan ng sitwasyon o kumilos on your own na hindi nagpapaalam, parang secretly may ginagawa kang secretly. Kaya gusto mo na gawin yun kasi nga siya na yung mandurugas for the longest time. Pwedeng yung partner mo yung dishonest o pwede din naman na ikaw talaga yung dishonest, Virgo. Kasi, yun na nga, nagsasawa ka na paulit-ulit na lang and nagfe-fail na yung mission, nagfe-fail na yung gusto mo mangyari dahil masyadong makontra yung partner mo. Pwedeng ganon. So, ingat ka na parang there's dishonesty around the relationship. Pwede din kasi na talaga naman na parehas kayo, dishonest kayo sa isa't isa sa relationship. Kasi somebody in this connection wants to get out and they want out fast. Pwede din naman na they want to get out pero hindi nila sasabihin na they're slowly, parang silent quitting. Yun yung nakikita ko dito. Whether this is a relationship romantically or relationship sa trabaho, meron dito may isa sa inyo na nagsa-silent quit na. Di ko gusto tong combination na to kasi this is the Queen of Swords. Ang tao na ito ay very forthright. Sasabihin niya sa'yo, prangka siya. Ah, matalino din. Actually, partner yan, no? Pwedeng yung iba sa inyo talagang akala nyo nung una talagang compatible kayo kasi same kayo ng wavelength eh. Same kayong mag-isip, parehas kayong matalino, parehas kayong voice of reason yung isa't isa, parehas kayong analytical. So, nag-match kayo sa part na yon. Pero at one point, itong queen na ito, hindi ko sinasabi na yung babae ito doon sa relationship, pero could be kasi queen of swords to eh. Itong tao na to, parang umabot na sa punto na sobrang taklesan niya na. Sobrang komportable niya na sa'yo, nasasabi niya na yung mga bagay na mapanakit. Or pwede din naman na ang energy yan, kung hindi yan yung partner mo, ang energy na yan ay dishonesty. So, itong spread mo, you are being invited by the universe to ask yourself in what ways were you honest with yourself? In what ways can you be honest with yourself? In what ways can you um, remove yung dishonesty sa relationship na to kasi may tower pa dito na reversed. Meron ng elephant in the room. Ano yung elephant in the room? Matagal ng issue sa relasyon na hindi nyo kino-confront or hindi nyo pinag-uusapan kasi para siyang andyan lang, parang aware kayo eh na may pandurugas or pandaraya or cheating na nangyari and yung isang tao while kinikim-kim niya ba?
while hindi pala maganda sa kanya yon, hindi siya approved doon sa setup na yon, mapapanggap siya na okay lang sa kanya. Pwede din ang example nito ay yung iba ay nasa open relationship o kaya no strings attached, ganyan. Parang ano lang, fubo lang, ganyan. Pero yung isa pala may feelings na doon sa isa. Yung ganon, yun ang example ng mga, not necessarily cheating ito eh. Pwede itong dishonesty. Parehas tong card na to, parang amplified pa ng Queen of Swords, itong Seven of Swords, yung dishonesty. Dishonest communication. Pwedeng repressed feelings, hindi inaamin o kaya tinatago, hindi hindi out there in the open. And ang masama doon, alam nyo sa isa't isa na ganun yung isa, pero hindi nyo kino-call out, parang complicit kayo dun sa ganun. O halimbawa, open relationship nga, okay lang sa inyo, sasabihin nyo okay lang na ganun, pero yung totoo, in love pala kayo dun sa tao, ayaw nyo pala siyang, gusto nyo pala monogamous lang, alam mo yun. So, you are invited right now to think, parang in what ways are you gambling? In what ways na sumusugal ka sa isang bagay na ayaw mo pala in the long run? Ano yung mga issue sa relationship nyo? Whether work relationship to or romance, ang kailangan mong i-address ngayon na para hindi na mangyari o kaya hindi na lang sumabog sa mga pagkakataon na hindi mo inaasahan. Again, remember ang core energy mo, you are not as powerless as you think you are. Hindi ka biktima, okay? Kung ikaw ay nahihirapan mag-stand up against dito sa tao na ito dahil siya yung parang vocal about his or her opinion, doesn't mean na hahayaan mo na lang. Just because nasanay ka na siya yung very vocal, siya na lang yung magsasalita. So, master the courage to stand your ground. Master the courage to stand your ground. Yung iba sa inyo, magta-travel. Pwede din na you are parang may overseas na trabaho, overseas na offer, nagpapatay mali siya ka, hindi mo muna pinapansin itong offer na to, pero ang totoo, gusto mo na siyang i-take. Parang pwede din yung iba sa inyo, ipipilit mo na mag-i-work out itong relationship na to kahit hindi ka na masaya just because parang ayaw mong mag-cause ng conflict o kaya ayaw mo na maapektuhan yung career mo. Halimbawa, love, aspeto ng buhay mo, love versus career. Parang gusto mo nang matuloy yung kasal nyo at the end of the year, pero ang kapalit nun, hindi mo sasabihin sa partner mo na meron ka palang job offer overseas. So, i-give up mo yung career mo para lang sa love life. O kaya, flip side naman, pwedeng nang tatanggapin mo yung career offer, i-give up mo yung love situation mo. So, something is not, parang kailangan mong mamili o something is not aligned doon sa plano mo, sa gustong mangyari ng universe. At ngayon, pwedeng pinaplano mo yun. At again, babalik tayo sa core energy mo. You are not as powerless as you think you are. Kuha tayo ng message. Dumidilim na. Sana nakikita nyo pa rin. Kuha tayo ng mensahe. Kasi maulan eh. Maulan lately. So, hindi ako makatsyempo ng magandang araw. Ng magandang sikat ng araw. So, pasensya na kung medyo madilim. Sana nakikita nyo pa rin. Babasahin ko yung nito ha. Guidebook nito para kayo din may sariling interpretation. Uy, retract. Kung gusto mo daw tumakas, huwag mo daw takasan. Huwag ka daw muna lumabas ng pinto. Hinay-hinay lang. Basahin ko ha. Yun. Retract. Now is the moment to withdraw, protect,
Just as the opossum will play dead when threatened, so too must you lay low and observe. While retracting from life is no way to live, it will serve you for short periods of time. Whatever quandary you find yourself in right now, seclusion and quiet are powerful allies. Await inspiration for your next move. Create a gentle environment for your spirit, heart, mind, and body. Go into the deep woods of your own psyche with curiosity and wonder. Contemplate. The right answer will arise by itself. Dare to trust. Let yourself off the hook. Ayun na nga yung sinasabi ko. So, tingin ko, it's an affirmation na if you're laying your head low and trying to observe muna, go for it. Pero if you're laying your head low and then gagawa ka ng sneaky moves na parang makakasakit na dun sa iba, it's not for the greatest good of all, wag ganon. Ibang usapan yun, okay? So, merong mga bagay siguro na kailangan mo munang pag-isipan, tama to, pag-isipan mabuti, huwag masyadong magpadalos-dalos, at kung may kinakailangan i-discuss doon sa partner mo, if this is a romantic situation that you are confronted with, maybe you might want to, ano muna, parang pause muna. So, actually, you're in a period of pause kasi pause din naman to. Pero don't make it, parang don't make that narrative na parang wala ka talagang gagawin and wala kang kakayahan na baguhin yung sitwasyon mo at wala ka dapat gawin. Okay lang na wala ka dapat gawin, pag-isipan mo mabuti yung next move mo at tsaka ka dumating tsaka ka kumilos kapag dumating na yung tamang point na pag-usapan siya. Kung ang yun, kasi baka sumabog ka na lang din. So, pag-isipan mo mabuti. I mean, alam ko naman ang gagawin ni Virgo yun. Pag-isipan mo mabuti yung mga action mo. Pero, wag kang, wag naman palihim na kalokohan yung gagawin mo. Okay? So, be honest with yourself. Kapag hindi mo na kaya, sabihin mo. Hindi yung parang gagawa ka ng sneaky move while still employed o kaya while still in this relationship, okay? So, I hope I made sense and I hope makita kita ulit. Pasensya sa mga ingay na narinig kanina and sana makita kita ulit next time. Virgo, ako po si A and see you soon. Bye!